Sa lalawigan ng Camiguin, ilang residente ang nagpahayag ng kanilang saloobin kaugnay sa umano'y isyu ng katiwalian, diskriminasyon at kakulangan sa serbisyo publiko. Habang papalapit ang halalan ngayong Mayo, lumalabas ang iba't ibang panig ng mga usaping may kinalaman sa lokal na pamamahala. Si Precious Alvarez sa karagdagang detalye ng balita. Si Eleanor Popera Jose, ang matyarka ng Tanyag de Vande Pastel Bakery sa Camiguin, ay isinantabi muna ang kanyang negosyo upang lumaban sa politika bilang vice-gobernador kasama si Paul Rodriguez na tumatakbo naman sa pagkakongresista. Wala na akong takot. Mag-iwan naman lang kami ng legacy sa Camiguin, sa lahat ng Camiguin noon, na merong isang negosyante na tumayo para makamtan ang freedom ng mga tao sa Camiguin. Ayon sa kanya, ang hindi pa nalulutas na pagkamatay ng kanyang kapatid na si Samuel noong 2005 na idineklarang suicide ngunit pinaniniwala ang may kaugnayan sa umano'y katiwalian sa ilang ahensya dito ang nagtulak sa kanyang pagpasok sa politika. Tama ba kaya na sabihin ko brutally killed siya? Pero wala pa ring hustisya until now. Lalong tumindi ang kanyang panawagan para sa hustisya matapos ang insidente noong Setyembre 26, 2024 kung saan dalawang panadero sa Sagay ang nasuwi. Di umano'y dahil sa kanilang mga pahayag laban sa lokal na pamahalaan. Giit ni Popera Jose, ang mga tumindig at nagsasalita ay hindi ligtas sa paninira, pagbabanta at pagsasabotahe sa kanilang mga kabuhayan. Pag nakatira tayo sa dilim, wala talaga tayong freedom. Kasi yun ang nagpapahirap sa atin mga Camiguin noon, yung takot natin. Si Paul Rodriguez, ang kanyang kaalyado at isang negosyante na naglakas loob tumakbo bilang kongresista, ay una nang nagpahayag ng hinaing ukol sa umano'y sistematikong panggigipit sa mga kritiko. Ayon sa kanya, kabilang dito ang hindi pagpapagamit ng mga pampublikong pasilidad at ang pagkakait ng akses sa serbisyong panlipunan. Gayunpaman, ang kanyang kandidatura ay nahaharap sa hamon matapos siyang i-disqualify ng Commission on Elections dahil sa kakulangan sa residency requirements. Na ngayon ay iniakyat na ng kanilang kampo sa Korte Suprema. Samantala nagpahayag ng pangamba ang mga katutubong grupo sa Camiguin ukol sa diskriminasyon. Ayon kay Dato Malik Ladaw, ang provincial chieftain ng Camiguin noon, Sagay Tribal Council, higit sa 10,000 IPs ang naninirahan sa lalawigan. Ngunit marami sa kanila ang nagtatago sa kanilang pagkakakilanlan upang maiwasan ang diskriminasyon at ang pagkawala ng akses sa mga benepisyo ng gobyerno. Labi na sa mga hinabang benepisyo, agkaulahi kami, pirmi kami agkalaw. That's the big effect. Ito ay kasunod ng isang resolusyon na inilabas ng Sangguniang Panlalawigan ng Camiguin na nagsasaad na walang lehitimong indigenous peoples o katutubong komunidad sa lalawigan mula pa noong unang panahon. I cannot implement it because naman ko'y nadawat nga no IPs resolution. Oh, that's an injustice and discrimination. Samantala umaaray na rin ang ilan sa mga residente ng Camiguin, lalo na sa Ginsiliban, Sagay at Catarman, dahil sa matinding pagtaas ng singil sa tubig. Ayon sa kanila, nagsimula ang problema nang ma-privatize ang water system sa lalawigan sa pamamagitan ng joint venture ng Camiguin Integrated Water System Cooperative o CIWASCO at Camiguin Water Company o CWC noong 2023. Sa Catarman, nagpahayag ng pagkadismaya si King Hakot, isang may-ari ng maliit na karinderya, sa halos 70% na pagtaas ng kanyang water bill kahit pa walang pagbabago sa presyo o konsumo nila sa tubig. Sa kabila ng panawagan ng marami, hindi umano sila binibigyan ng malinaw na rason at solusyon ng lokal na pamahalaan. Ang government na mo diri sa Camiguin, why action? Kay, ilang magipasagdan na inani ka mahal. Dagdag pa niya, dahil sa pagiging bukas niya sa pagpunas sa pamamahala dito, siya at ang kanyang mga tauhan ay tinanggalan ng akses sa mga ayuda. Sa kabila nito, nananatili umano silang matatag sa pagtatanggol ng kanilang karapatan na magsalita. Sa gitna ng mga aligasyon ng diskriminasyon, kawalan ng serbisyo at paninindigan ng mga naghahangad ng pagbabago, tanging ang sambayanan ang makapagsasabi kung tuluyan na ngang magbabago ang ihip ng hangin sa isla sa pamamagitan ng halalan ngayong Mayo 12. Mula rito sa Camiguin Island, ito si Precious Alvarez nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.